Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 4 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Right Med. Dahil gusto ng Right Med, gumaling kayo. At para sa ating headlines, balita. Senate Blue Ribbon muling susuriin ang posibleng pananagutan ni PBBM sa flood control anomalies. Mary Jane Veloso humiling sa gobyerno na makalaya na. Nasa 27 million pesos na halaga ng tulong na ipaabot ng DSWD sa mga biktima ng bagyong Basyang. Leader at 3 miyembro ng Gapos Gang nalambat sa magkakahiwalay na operasyon sa Parañaque at Cavite. Menor de edad na nakasagasa at tumakas nasa kote ng LTO Calabarzon sa Cabuyao, Laguna. 6 na katao arestado sa ilegal na pagkuha ng langis sa Calaca City. Tricycle driver arestado matapos manaksak dahil sa alitan sa sinirang sasakyan sa San Pascual, Batangas. Lakbay Kalumpang ikinasa ng DENR Senro Lipa upang isalba ang Kalumpang River watershed. Para sa detalye, nakahanda na ang Senate Blue Ribbon Committee na busisiin ang mga posibleng pananagutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersyal na flood control project anomalies. Para sa detalye, narito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, ngayong araw nga ng Lunes, ituturing na top priority ng Senado ang paghimay sa papel ng Pangulo sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, layo ng pagdinig ngayong araw na tukuyin kung paano ang magiging proseso ng komite sakaling mapatunayang may pagkukulang o kinalaman ang punong ehekutibo sa naturang issue. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng panel ang draft committee report. Target nilang makakalap ng sapat na lagda mula sa mga senador upang formal na itong maiakyat at mapagdebatihan sa plenaryo. Gayunpaman, nilinaw ni Senador Lacson ang isang mahalagang punto na wala silang nakikitang direktang ebidensya na sangkot ang Pangulo sa bribery o sadyang kapabayaan. Ang issue aniya ay ang pag-aproba ng Pangulo sa General Appropriations Act o GAA na inihanda ng Kongreso nang walang masusing pang-verify sa mga nakapaloob na proyekto. Sa madaling salita, tinitingnan ng Senado kung may command responsibility ang Pangulo sa paglagda sa budget na sinasabing may mga questionableng alokasyon. Inaasahan ding magiging mainit ang diskusyon ngayong hapon habang hinihintay kung sino-sinong senador ang maglalagay ng kanilang pirma sa naturang report. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, matapos ang mahigit 16 na taong pagkakalayo sa pamilya, formal nang umapela ng kalayaan si Mary Jane Veloso sa pamahalaan. Narito ang detalye. GV Balita Express. Isang madamdamin na panawagan ang pinabot ni Mary Jane Veloso sa pamamagitan ng isang liham na inilabas ng grupong Migrante International. Sa kanyang sulat, inihayag ni Veloso na wala siyang ibang hangad kundi ang makapiling muli ang kanyang mga anak at matatandang magulang na nasa Nueva Ecija. Binigyang diin niya ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya na kailangan pang bumiyahe ng 8 hanggang 10 oras at gumastos na malaki para lamang siya ay mabisita.
Sa loob ng 1 taon, simula nang mailipat siya rito sa Pilipinas mula sa Indonesia, nananatiling nakakulong si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ayon sa kanya, masakit na malamang nakapiit pa rin siya. Gayong iginiit niya wala siyang nagawang kasalanan maging sa ating bansa. Matatanda ang 15 taon siya nakulong sa Indonesia matapos ang mahatulan ng parusang kamatayan noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking. Isang hatol na na-convert matapos ang matinding apela ng gobyerno ng Pilipinas noong 2025. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagpaabot pa rin ng pasasalamat si Veloso sa lahat ng mga taong hindi bumitiw sa pagsuporta sa kanyang laban. Sa ngayon ay hinihintay pa ang tugon ng Malacanang kung pagbibigyan ang hiling na clemency o ganap na paglaya para sa Pinay na biktima umano ng human trafficking. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At update naman tayo sa Bagyong Basha, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Basyang sa Mindanao at Visayas. Narito ang detalye kasama si DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, tinatayang aabot na sa hindi bababa sa 27 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng nagdaang bagyong Basyang. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tulong na ito ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at iba pang mahalagang non-food items na diretso nating ibinibigay sa mga nananatili sa mga evacuation centers. Personal ding nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Iligan City upang magsagawa ng needs assessment. Ito ay matapos humiling ang lokal na pamahalaan ng karagdagang 2,300 family food packs para sa kanilang relief operations. Bukod sa Iligan, nakarating na rin ang ayuda sa mga probinsya ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur at sa probinsya ng Dinagat Islands. Tiniyak naman ni Asek Dumlao na hindi mauubusan ng supply dahil mayroon pang higit 3.5 million na family food packs ang kasalukuyang nakapreposition sa mga warehouses ng kanilang mga regional offices para sa mas mabilis na pagtugon. Bagamat pinuri ng ahensya ang maayos na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan, binigyang diin ni Dumlao na kailangan pa ring paigtingin ang mga hakbang sa disaster preparedness upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mga susunod pang kalamidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Nalambat ng mga otoridad ang sinasabing leader at 3 miyembro ng Kilabot na Gapos Gang sa magkakahiwalay na joint operation sa Parañaque City at lalawigan ng Cavite. Narito ang detalye. GV Balita Express. Kinilala ni Cavite Provincial Director Police Colonel Ariel Red ang naarestong leader ng group na si alias Rome, isang most wanted person sa regional level at residente ng Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa ulat, nagsagawa ng warrant operation ang pinagsanib na puwersa ng Regional Special Operations Unit, Regional Intelligence Team Cavite at Regional Intelligence Division 4A, Warrant Section ng Dasmariñas, Manila Police District at Pasay City Police. Matapos makatanggap ng impormasyon na namataan si alias Rome sa isang malaking mall sa Parañaque City. Bitbit ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 na inisyu ni RTC Branch 25 Manila Presiding Judge Ria Corazon Goles Cabrera. Sa direktiba ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, sinuyod ang mall at agad na inaresto ang suspect ng namataan. Hindi na umano ito nakapalag at agad na napusasan. Samantala, nalambat din sa hiwalay na operasyon ang 3 miyembro ng Gapos Gang na itinuturing high-value individuals sa inilatag na bypass operation kamakalwa ng gabi sa barangay San Roque, Naik, Cavite. Bandang 11 p.m. ng gabi nang ikinasa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4A, Cavite Provincial Police Office, Naik Police at PIDEA 4A ang operasyon sa San Roque Highway.
Na-recover mula sa suspect ang 4 na selyadong plastic sachet na naglalaman ng mahigit 80 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 545,000 piso. Nakumpiska rin ang buy bus money, isang caliber 45 na baril na may magazine at bala, 2 caliber 38 revolver at 2 hand grenade. Ayon sa pulisya, ang Gapos Gang ay sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad at nag-ooperate sa Region 3, NCR at Region 4A. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang pagsasampa ng karagdagang kaso laban sa mga suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang minor de edad na motorista ang nasa kote ng LTO Calabarzon matapos masangkot sa isang sunod-sunod na banggaan sa lungsod ng Cabuyao, Laguna. Isang insidente na muling nagbukas ng usapin sa mga kaligtasan sa kalsada at pagsunod sa batas trapiko. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Isang minor de edad na motorista ang nasa kote ng LTO Calabarzon matapos masangkot sa isang sunod-sunod na banggaan sa lungsod ng Cabuyao, Laguna. Ayon sa LTO Calabarzon Regional Enforcement Section, nakabangga umano ng kapwa motorista ang isang motorsiklo sa Barangay Sala at sa halip na huminto ay tumakas pa dahilan upang makabangga rin ng iba pang sasakyan sa lugar. Habang nagsasagawa ng operasyon, napansin ng mga enforcer ang isang humaharurot na motorsiklo na walang suot na helmet. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pa itong bumilis at bahagyang nahagip ang isang enforcer bago tuluyang mapahinto. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang ang driver ay minor de edad, walang lisensya at hindi rehistrado ang motorsiklo, malinaw na paglabag sa batas trapiko. Agad na ipinatawag ang magulang ng minor de edad at isinama sa presinto para sa kaukulang proseso. Paalala ng LTO Calabarzon, mahalagang sumunod sa batas trapiko upang masiguro ang kaligtasan ng lahat sa kalsada. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, arestado ang 6 na individual matapos maaktuhang nagsasagawa ng iligal na pagkuha ng diesel at gasolina mula sa isang oil tanker truck sa Barangay Puting Bato West, Calacas City. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isinagawa ng mga pulis mula sa Calaca Component City Police Station, katuwang ang Intelligence Unit ng Batangas PPO, ang pag-aresto noong Biyernes, Pebrero 6 habang nagsasagawa ng routine patrol operation. Naabutan umano ng mga pulis ang isang suspect na nagsisipon ng kurudo at gasolina mula sa isang oil tanker gamit ang isang metal container at improvised funnel. Nakita rin ang driver at helper ng tanker na aktibong naglilipat ng fuel sa iba't ibang lalagyan. Nabigo ang mga suspect na magpakita ng anumang permit o dokumento na magpapahintulot sa naturang aktibidad na hindi rin kabilang sa lehitimong proseso ng delivery ng langis. Nakumpiska ng pulisya ang isang truck head, truck trailer, isang van, metal container, improvised funnel, 12 lalagyan ng diesel at 35 lalagyan ng gasolina. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Calaca CCPS at nahaharap sa kasong paglabak ng Presidential Decree 1865 o Oil Pilferage Law. Ayon sa Batangas Provincial Director Police Colonel Marlon Rufo, patunay ang operasyon na ito upang magpatuloy sa pagbabantay ng kapulisan laban sa mga ilegal na gawain, banta sa kaligtasan ng publiko at ekonomiya. Patuloy naman ang paalala ng Batangas PPO na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At punta naman tayo mga ka-vibes sa San Pascual, Batangas. Isang mainit na pagtatalo ang nauwi sa madugong pananaksak sa San Pascual, Batangas, Sabado ng hapon. Ayon sa ang suspect ay mabilis na nasa kote ng mga otoridad sa ikinasang hot pursuit operation at ang buong detalye ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
DJ Frankie, sugatan nga at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang isang 25 anyos na lalaking kinilala lamang sa alias na Dave matapos itong saksakin sa barangay Danglayan, San Pascual, Batangas nitong Sabado, Pebrero 7. Base sa ulat ng San Pascual Municipal Police Station, nagsimula ang tensyon nang makita umano ng biktima ang sospek na kinilalang si alias Edu, si 60 anyos na sinisira ang kanyang sasakyan. Nagkaroon ng mainit na balitaktakan sa pagitan ng dalawa hanggang sa biglan na lamang umanong bumunot ng matulis na bagay ang sospek at inundaya ng saksak sa kanang dibdib ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang sospek lula ng isang tricycle. Ngunit hindi ito nakalayo dahil agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng San Pascual Police na nagresulta sa pagkakatakip sa sospek sa tapat mismo ng kanyang bahay sa Batangas City. Na-recover mula kay alias Edu ang isang improvised scissor knife o balisong na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Batangas Police Provincial Office na ang mabilis na pagkakaaresto sa sospek ay patunay ng kanilang seryosong kampanya laban sa karahasan at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Sa ngayon ay nakapit na ang sospek at inihahanda na ang kaukulang kasong kakaharapin nito sa batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At din naman sa Lipas City, Batangas, tricycle driver patay matapos barilin ng riding in tandem. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. patay ang isang tricycle driver matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo sa lungsod ng Lipas City, Batangas. Isang karahasang muling yumanig sa komunidad. Ayon sa pulisya, naganap ang pamamaril habang bumabiyahe ang biktima kasama ang kanyang pasahero. Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng isang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo noong gabi ng Pebrero 6 sa Lipas City, Batangas. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, bandang alas 8 ng gabi nang mangyari ang pamamaril sa Purok 7, Barangay San Carlos. Batay sa investigasyon, kakababa pa lamang umano ng biktima sa kanyang pasahero at minamaneho na muli ang tricycle nang bigla siyang paulanan ng bala ng isang lalaking suspect na sakay ng motorsiklo. Tinamaan ng biktima na kinilalang si Elvis sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect patungo sa direksyon ng Kalye Arzobispo, Barangay Mataas na Lupa. Inilarawan ng pulis ang suspect na nakasuot ng itim na pang-itaas at pantalon at may suot na helmet. Isinugod pa ang biktima sa isang ospital sa Lipas City para sa agarang lunas, subalit ideklara rin siyang dead on arrival. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulis upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo sa likod ng pamamaril. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang makabuluhang hakbang para sa kalikasan ang isinagawa sa bayan ng San Jose, Batangas matapos ilunsad ng DENR Senro Lipa katuwang ang Conservation International Philippines ang programang Lakbay Kalumpang. Ang detalye ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, bitbit nga ang layuning linisin at isalba ang Kalumpang River Watershed. Matagumpay na idinaos ng DENR Senro Lipa katuwang ang Conservation International Philippines ang Lakbay Kalumpang sa bayan ng San Jose kamakailan. Hindi lang basta diskusyon kundi isang panawagan para sa aksyon. Sentro ng aktibidad ang edukasyon sa tamang pagtatapon ng basura at ang papel ng bawat isa sa pagbabawas ng polusyon. Dinalahan ito ng 74 na leader students o estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa San Jose, Batangas. Ang San Jose ang ikatlo sa 8 munisipalidad na sakop ng Kalumpang River Watershed na binisita ng proyekto. Ayon sa DENR Senro, mahalaga ang pakikibahagi ng academic sector, partikular na ang mga kabataan, upang matiyak ang sustainability ng ating mga watershed. Inaasahang mas marami pang paaralan ang makakatuwang ng ahensya sa mga susunod na yugto ng programa upang tuluyang maibalik ang sigla ng Kalumpang River. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. At kung meron kang gustong ilunsad na event, you may call them at 0917-866-3733 or you may email them at mrrlipa@gmail.com. At maaari nyo ring bisitahin ang kanilang Facebook page na Mountain Rock Resort. And once again, it is brought to you by Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. And time on the clock is 7:23 a.m. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy sa GV Balita Express, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 Gibbs.